At pinabati rin po natin ang mga kasama natin dyan sa kabila. Amen. And ang pag-usapan ng title ng message natin ngayon, The Survival and Revival of Blessing. Amen. The Survival and Revival of Blessing. Amen. Pag-usapan natin yung mga prinsipyo, paano tayo ma-survive. Hindi lang po basta ma-survive, kundi tayo ay ma-revive. Amen. Thus, we are going to study how to survive in time of crisis in our life. Amen. We have so many crises that we experience to every Christian today. Amen. Iba-iba po ang ating mga crisis, iba-iba po ang mga storms na dumadaan sa ating buhay. We have different trials, troubles in life na ating naranasan. But what we need today is survival and revival. Amen. Dito po sa story, lagi natin napakinggan ang story ito. At dito po sa story ni Elijah and the poor widow. Amen. Napaganda, amen, na hindi lang po survival, kundi revival. And God has so many wondrous provision sa ating, hindi lang po tayo masurvive, amen, sa ating pangailangan. God, tanda natin, God is so many wondrous provision sa mga anak ng Diyos. Makita natin sa ating binasa, na kapatid, nandyan yung the brook of Cherith, God's provision. Amen. Mahirap po na di bali walang pagkain basta may tubig. And God provide the water brook in the brook of Cherith to provide the needs, the men of God, no? At ang mga anak ng Diyos. Amen. Nakita natin ginamit ng Diyos ang wild birds. Amen. Yung uwak, alam mo ba ang uwak? Yan? No, napaka-kuripot na ibon. No. Yan mo yung bansag ng mga taong hindi mapagbigay. Para kang uwak. Amen. Hindi ka mapagbigay. Pero makita natin, ang uwak ay ginamit ng Diyos para mabigyan at tulungan ang pangailangan ni Elijah. Yan ang ginamit ng Diyos para mag-deliver ng hamburger na may palaman. Amen. Nung araw, walang ng Grab. No. Nung araw, may Grab na pala. Amen. No. Ngayon, sosyal na ang Grab, may motor na. Nung araw, uwak lang ang Grab para makarating ang hamburger. Salamat, ang order ng Diyos para kay Elijah ay eksakto. Walang bawas ang hamburger. May palaman pa. Amen. Kaya, yan ang tanong. Kung ipadala kaya ang Diyos, magpadala kaya ang Diyos ng hamburger na may palaman, makarating kaya? Amen. Yan ang tanong. Amen. Makarating kaya ng kompleto? Minsan may mga Kristiyano, binabawasan. Bawasan natin kaya ang palaman kasi hindi alata. Hindi naman alam ni Elijah yan na kinurot natin ang konting palaman. Binawasan natin ang konting tinapay. Pero mga kapatid, diniliver ng uwak kay Elijah. Kung ano ang binigay ng Diyos, eksakto, pinadala. God, so wondrous provision ng Panginoon. Amen? Kaya makasurvive ang Kristiyano. Amen? At nandito ulit, ginamit ng Diyos ang widow woman. Amen? Makita natin, 3 W. The water brook, the wild birds, and the widow woman. No? Para makasurvive. No? Ang gawain ng Diyos. Amen. Dito po, sa ating binasa. No? That's a wondrous provision ng Panginoon sa atin. Kaya hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Amen. Maging ang uwak, pwede gamitin ng Diyos. Ang uwak ay naglarawan ng mga hindi mananampalataya. Alam naman natin na hindi lahat ng mga amo ninyo, mga boss ninyo, manager ninyo ay mga Kristiyano. Pero ginagamit sila ng Diyos, mga unsaved sila, pero ginagamit sila ng Diyos para i-provide
ang inyong pangailangan very wondrous way, in a very miracle way. Amen? Ginagamit sila ng Diyos. No? Kaya dito po sa ating binasa, we are going to study, na kapatid, sa panahon na ito. No? Sa panahon na Elijah, ay dito po sila, ang bayan ng Israel ay nakaranas ng taghirap. May krisis sa lugar. And the Bible says in verse 7, the brook dried up. In verse 7. And it came to pass. Amen. Nariyan ang provision ng Diyos. Nandyan yung water brook. Nandyan yung wild birds na ginamit ng Diyos. Nandito ang water brook na ginamit ng Diyos, mga kapatid, para matugunan ang pangailangan ng gawain ni Elijah. Nakita natin, in verse 7, it is sad to hear na in verse 7, and it came to pass after a while that the brook dried up, and there had been no rain in the land. Amen? Nakaranas sa kayong ganon? Amen? The brook dried up, na ikaw ay discouraged na. Amen? No? Kasi makita natin, if the brook dried up, nagkaroon ng tagtuyot doon sa lugar, so automatically yan, kapatid, walang ulan, kapatid, siyempre hindi tutubo ang mga pananim at sigurado darating ang tagutom. So makita natin, the brook of Cherith before the river Jordan, the brook of Cherith ay hindi basta-basta yan natutuyo. Pero sa panahon na ito ay walang ulan for 3 years and a half, natuyo ang river of Cherith. At ito lang po ang ilog na ito ang source ng mga farmer for irrigation system to supply the water, no, sa kanilang pananim. At ito lamang po ang inaasahan ng mga tao. Pero makita natin, ang kanilang inaasahan ay natuyot. Amen. And they need survival. Amen. Kaya yun, mga kapatid. Kaya, minsan nangyayari sa buhay natin yan, kapatid. Dumarating talaga yung ating mga inaasahan. Yan po, natuyot. No. Natuyot. No. Natuyot ang ating mga bank account. Natuyot ang ating mga bigasan. Naku po, magsabay-sabayan. Oo. Naubos ang gas. Oo. Naubos ang bigas. Naubos ang gatas. Naubos ang asin. Puro as. Pag naubos ang as, you need to ask God. Amen. Yan lang ang acronyms niyan. No. Ang lahat ng as, dagdagan mo lang ng K. Ask God. Ask and ye shall receive. Amen. Simple lang ang prayer natin, ano? No? Ang acronyms niyan ay KISS with Jesus. Our prayer must be keep in simple and short. Maiksi lang, amen. Simple lang, short pa, alam na ng Diyos. Bakit mo papahabain ng panalangin? Ay alam naman ng Diyos ang iyong pangailangan. In Matthew chapter 6 verse 32. Before you ask, God knows, the Heavenly Father knoweth all your needs. Hindi mo pa nabanggit, hindi mo pa nasabi, alam na ng Diyos ang iyong pangailangan. Kahit hindi mo na kailangan yan, pabain o anumang mga introduction, flowering words ang sasabihin mo sa Diyos. Keep in simple prayer and short. Kiss with God. Amen. Keep in short and simple prayer. That's what we need para makasurvive tayo. Amen? Minsan nangyari sa ating buhayan, kapatid, yung inasahan natin ang ating mga provision sa ating pangailangan, natuyot, na dried up. Amen? We experience dried up spiritually, we dried up financially. Makita natin, siyempre, pag mga ganyan, we experience dried up, and sunod-sunod na po yan, you experience depression, disappointment,
discouraged, you have doubt in your life. Kaya nga, at darating na sa panahon at hindi ka na makarating sa simbahan, na lumabo na ang iyong buhay Kristiyano. Parang mahirap mag-survive. Ito sa panahon ito, mahirap mag-survive. Amen? Yung ating pandemic ay mga more than 2 years na. Pero dito, ang pandemic dito, kapatid, sa panahon ni Elijah and the poor widow, makita natin, 3 years and a half ang pandemic. Amen? Dried up ang lahat, kapatid. Materially, financially, mga kapatid. Di ba nakaranas ng ganyan? Yung mga piso na nakakalat-kalat yan sa tabi ng bintana, binabayaan mo na lang. Diyan sa mga mesa, nakakalat ang mga piso, 5 piso. Hindi mo yan pinapansin. Pero mga kapatid, pag dumating ang dried up crisis sa ating buhay, naku po, iipunin mo yung mga piso, 5 piso, kapatid. Hanapin mo yung mga nakasiksik dyan sa bintana, baka may nakasingit dyan. May kamen, magwalis-walis ka konti sa ilalim ng misa, baka may nahulog dyan. At marami pong lumalabas. Amen? Pero yung pag abundan ka, hindi mo yan pinapansin. Pero pag experience mo na dried, aywan ko lang sa inyo kung na-experience yung ganon. Basta ako na-experience yung ganon. Yung alkansya na wala ng tunog, pinipilit mo pang maglabas. Maglabas ka. Wala nang ilalabas. Amen? Yan mga kapatid, no? Na ilang beses ka na naglagari ng alkansya. Nakalalagay mo lang, nilagari mo ulit. Amen? Sinungkit mo ulit. Yung makita natin kapatid, mayroon talagang krisis na nangyari sa buhay natin. Dito po sa lugar, krisis, kailangan nila ng survival. Pero makita natin kapatid, mayroon tayong Diyos. We have so many wondrous provision na kapatid. Na hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Because God has power to withhold the blessing. God has power to willingness to give, to provide our needs. Nandyan yung withhold, nandyan yung willingness. God has power. Amen? Makita natin, dito sa ating sinabi, 3 years and a half in verse 1. Walang ulan, sinasabi ng Panginoon. 3 years and a half. I-withhold ng Diyos ang ulan for 3 years. Amen? Makita natin yan sa James 5:17. Isulat nyo na lang. God withhold the rain for 3 years and a half. In verse 18, kaya niya ulit pakawalan ang ulan pagkatapos ng 3 years and a half. Kaya mayroong power ang Diyos to bless your life or to withhold the blessing. Amen. Dito po sa ating binasa, may krisis, may tagutom. Pati ang gawain ni Elijah ay nakaranas na rin ng krisis, survival, kapatid. Ang mga tao ay sa panahon ng survival. Amen. At anong command ng Diyos kay Elijah? In verse 8 and 9, pansinin natin. And the word of the Lord saying, Arise, get thee. In verse 8 and 9, in 1 King chapter 17, verse 8 and 9. Anong sabi ng Panginoon dyan? The word of the Lord. Praise God, we have the Lord. We have the word of the Lord. Salamat, mayroong salita ng Diyos lagi na tayo naririnig. Amen. Sipin mo kapatid, kung walang salita ng Diyos na tayo naririnig, masyado nakaranas tayo ng depression, ng disappointment, ng discouragement, ay kung walang salita ng Diyos. Naka-experience ka ng dried up, spiritually, financially, family, emotionally. Kapatid, alam mo yung emotionally, yan ang matindi. Na masyado kang worries sa iyong buhay. Amen. Emotional ka na. But we need, mga kapatid, is revival sa ating buhay.
Amen? Kaya yun, mga kapatid, no? Ito po sa 8 and 9. Punta ka doon sa verse 8 and 9. Arise, get thee to Zarephath, is belonging to Sidon, and dwell therein. Behold, I have commanded the widow woman to sustain thee. Amen? Sipin mo yan, amo. The poor widow, no, command by God to sustain the work of God. Amen? Kaya hindi kailangan na yumaman ka pa para magamit ng Diyos to sustain the work of God. At saka na lang ako magbigay sa Panginoon, at saka na lang ako magsakripisyo sa Panginoon pag ako ay maluwag na, pag ako yumaman na. This poor widow used by God, and God commanded this poor widow to sustain the work of God through the man of God, Elijah. Amen. No. Ito po ang kalagayan. No? Sipin mo yan, the widow. Alam mo ang widow. No. Karamihan ng widow, ginabanggit sa Biblia, poor widow. May anak pang isa. Amen. Kaya siguro ang widong ito, mahirap. Yan ang kasabihan natin, isang kahig, isang tuka. Walang kahig, walang tuka. Isang kahig, maraming tuka. Yan ang kalagayan ng isang balo na ito. Pero sabi ng Panginoon, pumunta ka doon. Biro mo yan. Hindi sinabi na pumunta ka doon, hanapin mo si Henry C., hanapin mo si Lucio Tan doon. Yung malaking bahay doon, yan ang magsusustain ng iyong pangailangan. Hindi po. Ang hinahanap niya, yung isang kahig, isang tuka, yan ang mag-supply ng iyong pangailangan. But Elijah never questioned God. Panginoon, pambira kawawa naman yung poor widow na yan. Siya pa magbibigay sa aking pangailangan. Wala na bang mayaman doon sa Cherith na lugar na yan? Na piliin mo naman. No? Pero wala, mga kapatid. Kaya makita natin, pwede tayong magamit ng Diyos. Amen. Kaya walang mahirap, walang mayaman sa gawain ng Diyos. Pwede kang gamitin ng Panginoon. Bagamat ikaw ay mahirap, pwede kang pagpalain ng Diyos para ikaw magamit ng Panginoon. Like this poor widow, this poor widow sustained the work of God. Amen. At ang sabi ng, and the word of the Lord came to Elijah. In verse 8. Sabi niya, napakaganda, no? Sabi ng Panginoon kay Elijah, turuan mo ang poor widow. Mag-preach ka doon sa poor widow. Amen? Sa widow. Turuan mo ang mahirap na widow paano makasurvive sa krisis. Amen? Turuan mo ang isang Kristiyano na mahirap paano siya maging masagana sa buhay. Amen? It is not wrong before you got saved, you are poor. But it is wrong that you die poorest of the poor. Amen? Nakakalungkot yung ganyan. Amen? May nakita na kami na asawa ng pastor, hindi malibing-libing kasi hindi pa makabayad sa kabaong. Hindi na nailagay sa punerarya doon pa sa labas ng barangay hall. Nakapunta na kami ng ganyan. Oo. Kaya makita natin, mahirap ang kalagayan. Pero sabi niya, turuan mo ang mga Kristiyano na mga mahihirap kung paano sila pagpalain ng Diyos. Ituro mo, Elijah, ang prinsipyo kung paano ang isang widow na ito, poor widow, makasurvive sa panahon ng krisis. Hindi lang basta siya masurvive, but ma-revive ang mga blessing ng Panginoon sa kanya. Amen? Kaya nga, mga kapatid, not only survival, what we need is not only to survive, but to be revived of the blessing from God. Amen? Yan ang prinsipyo. The principle of revival, of survival and revival of blessing.
Hindi lang po ang target natin, masurvive ka sa isang araw na ito. Ang kailangan, ma-revive ang mga pagpapala ng Diyos, maibalik ang mga blessing ng Panginoon sa atin, mga mananampalataya. We can experience the blessing from God magmula sa spiritual, pangalawa, material, financial, emotional, family, all area of our life. Magkaroon tayo ng blessing ng Panginoon. The revival of blessing from God. That's what we need to experience to every Christian. Kaya nga, sabi niya, the word of the Lord came to Elijah. Inilagay ng Diyos ang salita ng Diyos sa men of God to speak to this poor widow how to be survived and to be revived, the blessing from God. Amen? Yan po ang prinsipyo. Yan, hindi lang dapat tayo makasurvive sa isang araw, mabuhay tayo sa isang araw na ito. Na-survive tayo at ma-revive, kapatid, spiritually, kapatid, materially will follow, financially will follow, our family will follow, our emotionally, kapatid, ma-revive tayo emotionally. No? Na hindi na mawala na sa iyo ang laging pangamba, worries. You are living with your worries. Oo. Wala po mapapala ang worries sa buhay natin. Worry kills your joy and happiness in your life. Wala, hindi ka maging masaya. Bakit? You are full of worries. God wants you to be revived emotionally. And you will become happy and you will enjoy the blessing of God from spiritual, going to financial, and material will follow, and everything will follow. Amen? Magkaroon tayo ng revival, magkaroon tayo ng spiritual healing, physical healing, and material healing, and financial healing. Ang saan natin makikita yan? Sa 2 Chronicles verse 7, verse 14, if my people shall humble himself. Yan. Yan. Lumapit kayo sa Panginoon. Hanapin mo ang mukha ng Diyos. Ano sabi diyan? And forgive our sins. And God will send us revival. I will heal their land. Amen? Tama ba yan? 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Yan. No, if my people, mga anak ng Diyos dyan, no, magpakumbaba, kapatid, manalangin sa Diyos, hanapin lagi natin ang mukha ng Diyos at lumayo sa kasalanan, talikuran ang kasalanan, at pakinggan ng Diyos ang ating panalangin. Will I hear from heaven? I will forgive their sins and will heal their land. Revival. Financial revival, spiritual revival, material revival. In all areas of our life, we experience revival. Amen? Sa krisis na ito, paano sila makasurvive? No, yan ang pag-aralan natin ngayon. No? The principle, the truth, how to survive and to be revived of the blessing of God. Amen? Sa panahon ng krisis sa ating buhay. Amen? And maybe you experience today, you are in crisis spiritually. Oo. You are in crisis physically. Mayroon kang karamdaman. Mayroon kang gagastusan. You have crisis financially, materially, emotionally. Mentally, nag-iisip ka. No? Sobrang depressed mo na sa kakaisip, kapatid. You experience dried up in all areas of your life. Amen. Kaya dito, pag-aralan natin, the principle, the truth, how to survive and to be revived from the blessing from God. Amen. At balik tayo doon, di sa ating binasa, sa 1 King chapter 17. Look at this principle. Paano tayo
the principle of survival and revival of blessing from God. Amen. In verse 13, dito na po tayo sa verse number 1, ng the truth number 1, or principle number 1. Ito ang tandaan natin para makasurvive tayo. Oo. Tingnan natin ang salita ng Diyos in verse 13. Tingnan natin kung paano ang widow woman nakasurvive, this poor widow, nakasurvive sa crisis for 3 years and a half. Ano ang kanyang ginawa? No. Isipin mo kapatid, ang natira sa kanya, it is only the last meal, a handful of meal. Ang sabi niya kay Elijah, naabutan ni Elijah na namumulot ng kahoy, ng stick para lutuin ang harina because this, yan niyo po ang the last meal na lamang. The last meal. And die. Saan natin makita yan? Verse 12. As the Lord God liveth, I have not a cake, but handful meal, a barrel, and little oil in the cruse. I am gathered to sticks, and I may go in and dress it for me and my son, that me eat and die. Amen. Sa ating mga prinsipyo, maganda talaga na mamamatay ka, nabusog ka. Pero iba ito, mamamatay sila na gutom. Amen. Di bali mamatay, basta busog. Pero na iba ang prinsipyo ng isang poor widow na ito. Di bali kami mamatay kahit gutom. Basta makapagbigay kami. Amen. Na iba. Amen. Di ba? Little oil and little cruse of oil, little cake. Amen. Ay bakit ko pa ibigay ito? Ang liit-liit na nga, ibibigay ko pa. Kunting langis, kunting harina, ay ibibigay ko pa. Ano ang mangyayari sa amin? Amen? Maganda na kami mamatay na busog kaysa gutom. At least may baon kami hanggang sa libingan. Amen? Di ba maganda naman yan? Karamihan niyang ganyan pag namatay. Ay, kaya pala kumain kasi bang baon niya. Ganon. Mga matatanda. Oo, nang hindi kumakain yung isang tao, biglang kumain at mamaya namatay. Yan na pala ang baon niya. Amen? Maganda talaga may baon. Mamatay. Amen? Pero ito, mga kapatid, baon niya na para sila mamatay ay hinihingi pa ni Elijah. Nambira naman to si Elijah. Amen? Nag-preach pa si Elijah ng stewardship. Amen. Giving na. Amen. Stewardship, crisis, stewardship ang preaching. Amen. Pero makita natin, ano ang nais ni Elijah na ilagay na prinsipyo this poor widow na ito na may anak na isa. Amen. Paano sila makasurvive? Sa point number 1, the principle number 1. In verse 13, Elijah said unto her, make me thereof a little cake first, and bring it to me. Gawa ka ng tinapay at dalhin mo. Dalhin mo. Kasi wala na ang uwak na utusan, wala na ring Grab ng panahon na yan. Wala na ring GCash. Oo. Kaya ikaw mismo magdala ng cake. Amen. Ikaw magdala mismo ng iyong giving. So, ano ang ating prinsipyo? First thing, first principle. First thing, first principle. Yan. Oo. Last meal. Pero first thing, Diyos. Maybe this is the last meal, last dinner, last breakfast, last lunch, but even last, it must be first thing first.
Napakahirap yan. It's a sacrifice. Amen? Oh. Napansin ninyo, siguro, nag-iisip na nalangin yung poor widow na ito, pag ibigay ko ito, paano yung anak ko? Mamamatay. Pero ang naisip niya, kahit hindi ko to ibibigay, mamamatay na rin. Kung ibigay ko, mamamatay rin. Kaya mas maganda, ibigay ko na lang. Di ba makita natin? Merong namatay doon, sa verse 17, yung kanyang anak namatay. Amen? Namatay. Amen? Pero hindi yan ang pag-usapan natin. The first principle is first thing first. Unahin mo talaga ang Diyos. Yan. Give me a cake first. Hindi yung last meal. First meal. First cake. Yan ang ibigay mo sa Panginoon. Yan ang prinsipyo para makasurvive tayo at ma-revive ang mga blessing sa atin mula sa Panginoon. Amen? Katulad din yan ni Malakay. Alam mo sa Malakay chapter 3 verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse. Ano yung tithes? The same principle of Elijah, kapatid. The same principle of Malakay. Sabi ni Malakay, no, pag dinala mo, dalhin mo ang iyong first, the first tithe, the first 10% of your income, ibigay mo yan sa storehouse. Dalhin mo yan sa storehouse. At bubuksan ko ang langit, ang durungawan ng langit, at ihulog ko ang mga pagpapala. Yan ang sabi ni Malakay. The same principle na prinsipyo ni Elijah. Ang sabi niya ni Elijah sa widow na ito, unahin mo ako, gawin mo akong unahin, gawa ng cake first, little cake first. Kahit maliit lang yan, basta first. God is not looking for big things or small thing, kapatid. God is looking for first thing, first principle. Amen? He taught the truth, the principle about first thing, first principle. Amen? Ang sabi ni Malakay, I will open the windows of heaven and pour you out a blessing, and there were no room to keep it. Ang sabi naman ni Elijah, verse 13, first thing first, ibigay mo sa Panginoon. And verse 14, anong next? The Lord sendeth rain upon the earth. Amen? The Lord sendeth rain to the earth. Blessing. Oh. If we follow the principle of first thing first. Amen. Ang sabi ng salita ng Diyos, no, uulan ng pagpapala. The Lord sendeth the rain upon the earth. Amen. The day that the Lord sendeth the rain upon the earth, uulan ng pagpapala ng Diyos. No. At hindi sayang ang ating pagbibigay sa Panginoon. Amen? The Lord sendeth the rain, blessing. Oh, bubuksan ng Diyos. Napansin niyo sa Psalm 133? God has a power to command the blessing from heaven. Psalm 133 verse 3. Psalm 133 verse 3. Tungayan mo natin Psalm 133 verse 3. Ang Diyos ang may hawak ng blessing. As the dew of Hermon, as the dew that descended upon the mountain of Zion, for there the Lord commanded the blessing, even life forevermore.
siya magpadala ng hamog sa langit at ang Diyos natin ay mayroong kapangyarihan na utosan ang blessing ng Diyos papunta sa iyo. We have omnipotent God. God is a powerful God. He will command the blessing para makarating sa iyo. In Luke chapter 5, kapatid, God has power to command the blessing kay Peter. Amen. Nung si Peter ay nangisda, kapatid, in Acts chapter 5, tanghaling tapat, kapatid, hindi yan panahon ng pangingisda, but God commanded multitude of pieces in the net of Peter. What happened? Multitude of pieces. Amen? Ang Diyos, walang timing sa Kanya. God is not subject for time. Kasi hindi yan panahon ng pangingisda. Ang tanghaling tapat. Pero God commanded the multitude of blessing to come upon Peter. Nakita natin, sobra-sobra ang blessing sa bangka ni Peter. Kaya pag-uwi ni Peter, masaya ang kanyang biyanan. Amen? Kasi si Peter may biyanan. Amen? Makita natin, God has power to bless. Amen? God has power to give rain of blessing. Tingnan natin sa Leviticus chapter 26 verse 4. Leviticus 26 verse 4. Hawak ng Diyos ang pagpapala. Ay bakit ka matakot na ibigay ang unahin ang Diyos? Ay siya ang may hawak ng langit, ng durungawan ng langit. Sabi ni Malakay, sabi ni Elijah, sa Leviticus 26 verse 4. Basahin natin. Verse 4. Ayun. Parang hindi. Ayan. Leviticus. Yan. 26 verse 4. Then I will give rain in due season, and the land shall yield her increase, and the trees of the field shall yield of their fruit. Mayroon siyang kapangyarihan na magbigay ng ulan ng blessing sa iyo, at ikaw ay pagpalain ng Diyos, and you experience increase of your fruits, and trees of the field shall yield their fruits. Amen. Kayang i-promote ka, kaya kanyang i-increase ng mga blessing sa iyong hanapbuhay, sa iyong negosyo. Mayroong kakayahan ang Diyos. Siya ang may hawak, may kapangyarihan. Kaya niyang kausapin ang iyong amo. Ay si brother, bigyan mo yan ng increase. I-promote mo yan si brother. Oo. Siya na ang mag-uutos. Kaya magtataka ka, ini-increasean ka na. Nagbubunga, yield their fruits. Lalong gumaganda ang iyong negosyo. Dumadami ang iyong mga customers, dumadami ang iyong mga kliyente, because God has power to give rain in due season. Amen. He has power to give blessing in due season. Sa panahon, kahit hindi panahon, ng pagbubunga, kaya niya magbigay ng pagpapala kahit walang panahon. Na hindi sa panahon. Amen? God has power to willingness to give, and God also power to withhold the blessing.
Amen. Yan nakalungkot pag nag-withhold ang Diyos ng blessing. Kahit anong prayer natin, hindi man lang tayo na nahulugan, natalsikan, naambunan ng blessing. Bakit? Naka-withhold ang langit. Nakasara ang durungawan ng langit. Kahit kunting silip, hindi mo maaninag ang pagpapala ng Diyos. The principle is first thing first. Yan na sa James chapter 5 verse 17 and 18. Ito ay sa panahon ni Elijah, binanggit ni James sa New Testament. Amen? History repeat itself. Pag nagbigay ka ng first thing first from Old Testament, the same, if you follow the same principle, kapatid, first thing first. Amen? James 5:17. James mention Elijah. Sipin mo yan, kapatid. Si James saka si Elijah, hindi na sila nagpangita. Many years na ang lumipas. But still, James preached the word of Elijah. Ano sabi dyan ng James? Chapter 5, verse 18. 17 mo na. Elias, si Elijah yan, was a man subject. Like passion as we are. Katulad din siya. Natin, kapatid. And he prayed earnestly, it might not rain. Nalangin si Elijah, hindi umulan. God withhold the blessing. No? By the space of 3 years and a half, hindi umulan. No? Biro mo yan, nag-pray ang isang anak ng Diyos na withhold ang blessing sa langit. Panginoon, wag muna ka magpaulan ng 3 years and a half. God has power to withhold the blessing. Amen. And verse 18, God also power, willingness to give. And he prayed again. And the heaven gave rain. Sipin mo yan. Nalangin siya, hindi ulan. God withhold the rain. Nung nalangin siya, Lord, uulan. Mamaya, nag-ambon-ambon na. Mamaya, todo ulan na. Amen. Why? Because God has power to bless. God has power to curse the believer. Sa kanyang kapangyarihan. No? Mayroon siya kakayahan na hindi ka pagkatiwalaan ng blessing. Mayroon siyang kapangyarihan na pwede kang pagkatiwalaan ng blessing. That's what we need, kapatid. Learn God's principle. Anong principle number 1? God first. Put God first in your life. Amen. First thing first. Amen. How to get revival in your financial blessing, material blessing. Number 1 principle, first thing first. Hindi po yan nagbabago. Because God has power to withhold, God has willingness to give. Kaya hindi tayo nagsasawa sa prinsipyong ito. The same principle from Elijah to Malachi, the same principle of Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. His willingness to give the blessing, and His power to withhold the blessing from you. If you give last to God. Kung ihuli mo ang Diyos. If you give leftover to the Lord. Amen. Added unto you, that is increase. God will increase your blessing. Amen. Dagdagan niya pa ang mga blessing kung tayo matapat, kapatid. No matter how little, how big your blessing, be honest, be
faithful unto God. First thing, first principle. Hindi po yan nagbabago. In Luke 16 verse 10 and 11. Luke 16 verse 10. Ang sabi riyan, he that is faithful in that which is less is faithful also in much. He that unjust in less, unjust also in much. In verse 11, if therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon. Anong unrighteous mammon? If you are unfaithful in unrighteous mammon, ano yung mammon? Money. Amen. Who will commit your trust the true riches? Sino ang magtiwala sa iyo? Yung tunay na talaga na kayamanan. Kaya nga ang kayamanan ay hindi lang po pera, kapatid. Money is not only a blessing. Money is the last of blessing from God. The most blessing na ating natanggap na mayroon tayong kaligtasan. Amen. Na ating pamilya sama-sama sa gawain ng Diyos, masaya, nananambahan, masaya, na naglilingkod sa Panginoon. That's spiritual blessing. That money cannot buy. Amen. Makita natin, first thing first. Amen. Ang sabi diyan, kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, malalaki pa kaya ang ibibigay ng Panginoon. Kailan tayo mag-start na maging gawin ang unang prinsipyo? Yung widow, the poor widow, hindi niya na hinintay na yumaman pa siya para sundin ang prinsipyo para siya magpalain ng Panginoon. Magkaroon ng revival sa kanyang blessing. First thing first principle. Amen. Yan ang pinakamaganda sa lahat. Amen. Verse 13. First thing first. Na baka makadalawa lang tayo ngayon. Amen. Now, I hope naging blessing na ang unang puntos. Amen. First thing first. Unahin mo lang talaga ang Diyos. Don't give leftover to the Lord. Give your best to the Lord. Give your first to the Lord. The great example of giving first is the Lord. He gave His first and only begotten Son. Binigay niya ang kauna-unahan niyang anak at kaisa-isa niyang anak. Hindi niya ipinagkait sa atin. He spared not His Son. Amen. Para ibigay sa atin, para mamatay sa cross upang bayaran ang ating kasalanan. Amen. First thing first principle. Number 2, in verse 15, back to our text, para hindi tayo mapalayo sa mensahe. 1 King chapter 17, in verse 15 na. And, ano nangyari? Verse 15. 1 King 17 verse 15. And, anong ginawa? Ang sabi ni Elijah, make cake, little cake first, and bring it to me. Amen? Bring it to me. Anong ginawa? When Elijah preached, first thing first, and verse 15, and she went and did according to the saying of Elijah. And she and he and her house did eat many days. Amen. What a blessing. Revival of blessing. Ano ang sekreto number 2? No. Follow the final authority. Ano ang final authority? The final authority is no other than God's Word. God's Word, the Bible, is the final authority how to get blessing from God, how to get revival of blessing from God. Follow the final authority. Amen. Not only
first thing first, follow the final authority of the Word of God. The Word of God is the final authority. Ay pag sinunod mo yan, kapatid, ang salita ng Diyos. Amen? She believed the Word of God, the final authority, through the man of God, Elijah. And she listened to the preaching of the Word of God and follow the Word of God. Ang sabi ng verse 15, she went and did according to the saying of Elijah. He followed exactly the word of Elijah, the word of God. Sabi niya in verse 8, and the word of the Lord came unto him, saying. Kaya nga ang man of God, the Bible says, what the Bible says, God said, it is written from the word of God. The Bible says. Amen? At sinunod ito ng poor widow. Observe according to the saying of Elijah. And she and he and her house, silang lahat sumunod sa Panginoon. Na maganda, no? Na isang pamilya ay sama-sama sumunod sa Panginoon. Follow the final authority from the Word of God, and that family blessed by God. Amen? Nakakatuwa ng isang pamilya, sama-sama sumusunod sa salita ng Diyos. What a blessing! I believe ang pamilyang yan, pagpalain sila ng Panginoon. Si tatay nasa simbahan, si nanay nasa simbahan, mga anak sa simbahan. What a blessing! God will send revival of blessing from that family. And it is our joy to see every family blessed by God, from spiritual down to financial, down to material, emotional, mental, and all areas of your life. God will bless us. Amen? Kaya nga kapatid, ito lang ang sekreto. Ito lang ang sekreto ni Joshua, chapter 1, verse 7 and 8 and 9. Joshua 1, verse 7. Joshua 1:7. Alam mo, nagtagumpay si Joshua. Ang sabi rito, the same principle of Elijah. The same principle, nagkaroon ng tagumpay. Only be strong and very courageous. Thou mayest observe to do according to all the law. Amen? Makita natin, in verse 15, did according to all the saying. Ito naman si Joshua. He observed, thou mayest observe to do according to all that is written therein. Anong kasunod? For then thou shalt make thy way prosperous and good success. Amen. The revival of blessing. Prosperous. Amen. Maganda tingnan yung isang Kristiyano, pinagpala ng Diyos. Bakit siya pinagpala? Obserbahan mo, iyan ay sumunod. Wala pang anak ng Diyos na sumunod na hindi pinagpala ng Diyos. Most of them, obserbahan ninyo kapatid. Interviewin ninyo bakit siya pinagpala ng Diyos. Ang bottom line yan, they follow the final authority of the Word of God. That's why he experienced prosperous, abundant life and good success, kapatid, sa kanyang buhay. Do according to all the law. Sundin mo lang ang batas ng Diyos, kapatid. The law of blessing. Maging tagumpay ka sa buhay nating Kristiyano in all aspect of your life, kapatid. Huwag ka lang maging alanganin. And verse 7, Joshua 1:7. May command ng Panginoon dyan. Don't, sabi dyan,
do all according to the law which Moses, my servant, commanded thee, turn not from it, nor turn right or to the left. Ano yan? Huwag kang kaliwa, kanan, huwag kang alanganin. Ano kaya kalanganin? Kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Wala. Kapatid. No. Go straight from the final authority of the Word of God. Don't go to the left, don't go to the right. Ibig sabihin, don't doubt the Word of God that is final authority. Huwag yung mag-alanganin ka, ibigay ko kaya ito o hindi, bigay, hindi, simba, hindi. Alanganin, hindi ka pagpalain ng Diyos, kapatid. James 1:8, double-minded man is unstable in all his ways. Wala na, hindi mo na kailangan na basagin pa ang pulpitong ito para ikaw magbigay sa Panginoon. Amen? You believe the Word of God is the final authority. That's it. Don't doubt the Word of God. Totoo ang salita ng Diyos. Amen? Totoo ang preaching ng salita ng Diyos. Amen? Totoo kaya ang sinasabi ni pastor na ito? Baka pag iibigay ko ito, baka ako naman ang mawalan. Totoo kaya yan? Mga kapatid, believe the Word of God. Don't doubt the Word of God. Believe the preaching of the Word of God. God command the pastor, the preacher, sino man ang tatayo sa likod ng pulpitong ito, God put the Word of God in his heart. We beg on God, Lord, put your Word in my heart. Amen. Kahit tulog kami, nagpipray, Lord, maglagay ka naman ng salita ninyo na aking sasabihin. Kaya nga, preach the word in season, out of season. Sabi ng 2 Timothy chapter 4, verse 2, preach the word in season, out of season. Reprove, palalahanan mo sila. Amen. Reprove, rebuke. Ang reprove, palalahanan mo sila. Kausapin mo sila. Ang rebuke, pagalitan mo sila. Yung sabi ng Biblia. Rebuke them because open rebuke is better than secret love. Amen? Kasi minsan, natatakot ang mga preacher, baka ma-open si kapatid, hindi na babalik. Open rebuke is better than secret love. Sabihin mo ang katotohanan dahil mahal mo siya at gusto mo siyang maka-experience ng pagpapala ng Diyos. If you love someone, rebuke him or her para siya maging matuwid at pagpalain ng Diyos. Amen? So, makita natin. Point number 1. Yan na lang prinsipyo natin. 2 lang muna ibigay ko. Ay maka-experience ka na ng hindi lang survival sa iyong buhay. Hindi ka lang mag-isip, sana makasurvive ako sa linggong ito. Hindi lang, ma-revival ka pa sa blessing ng Panginoon. Katulad ng widow. Tuwing punta niya sa kusina, may arena, may langis. For 3 years and a half, kapatid, hindi nauubusan ng langis at arena, kapatid. Ganon ang supply ng Panginoon, kapatid. If we first think first, principle. Number 2, principle. Follow the final authority. Follow the Word of God. Obey the Word of God. Every command of God, there is always correspondence, promises, and you will enjoy the promises of God. No, not only you will survive, but you will revive from the blessing from God. No, don't forget, first thing first. Put God first.
in everything and follow the final authority. And you will experience not only survival, but revival of blessing from the Lord. Amen? Is our joy to see you. Revival of blessing from God. God will increase you more and bless you more in all aspects of your life, from spiritual, going to financial, going to material, emotional, mental, in all areas of your life, even in your family. It is your joy. Sama-sama kayo, united sa Panginoon, and God will command the blessing, even life forevermore. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, thank you God for this great message. Thank you for the power of God. If the Lord speak to us through this message, not only we experience survival in time of crisis, but what we need is revival of blessing from the Lord. Kaya bang tinututog ang itpanyaya? Sige po, usapin natin ang Panginoon. Kausapin natin ng Diyos. If you want revival from heaven, revival spiritual. Nangihina ka ngayon, and you want revival spiritual. You experience drought in your spiritual. You experience dryness in your spiritual. Dryness in your financial. Dryness in your physical, emotional. Why not come and talk to the Lord? Lord, send me revival. I have financial difficulties today. Lord, send me revival in the area of my financial. I experience dryness in my spiritual. Lord, send me revival spiritually. Mayroon akong karamdaman ngayon. Send me revival physically. God, send me healing of all my sickness and diseases. Marami akong mga worries ngayon. Lord, send me revival emotionally. Give me peace of mind, O God. You experience dryness mentally. You are depressed today. You are disappointed today. You are so discouraged. Why not come to the Lord? Lord, send me revival. Magkaroon ako ng kapayapaan at pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Sige po, kausapin natin ng Panginoon. Sa mga kasama natin sa live stream, wherever you are, just kneel down and talk to God. God is waiting for you to talk to Him. God is excited to hear your voice, and He is willing to listen to you. Just come to the Lord. Meron kang kasalanan. Come and let us reason together. Lumapit ka sa Panginoon. Makipag-ayos ka sa Panginoon. Ayusin yan. God is a forgiving and loving God. He is faithful and just to forgive all your sins and all unrighteousness. Sige po, ilapit mo yan sa Panginoon. And God will send you revival spiritually. And materially, financially, will follow. All these things shall be added unto you. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Kausapin natin ang Panginoon. Just kneel down to God.
Dakilang Diyos, thank you God for a great message this morning. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts, O God. Salamat, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon. Ano man ang aspeto ng kanilang buhay na inilapit sa inyo, Panginoon, and they wanted to revival spiritually, financially, materially, emotionally, mentally, in all aspects of their lives, even their family, Lord God. I beg you, O God, bless them, their commitment to you, Panginoon. Salamat po sa manak ninyo, God, and thank you for the power that was bestowed upon the servant. Thank you, Holy Spirit, for guidance and power and wisdom. I bring back all the glory and honor to thy name, O God. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen.